Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ang 8 ay naglakad papalayo sa club. Ang 5 tagabantay ay walang kaalam-alam sa ginawa nila Dado kila Gemma at Viley. At hindi din alam ng mga tagabantay na sila Dado ay sasalakay sa imperyo ng South Cloud at kukunin ng sapilitan ang pamumuno kay Queen Zilong. Naakala ng 5 tagabantay ay ibibigay ito ng kusa ni Queen Zilong ang pamumuno kay Dado. Kaya sila ay sumama kila Dado ngayon, at sila Dado, Gotchi, Bert at ang 5 tagabantay ng club naglakad na. At si Dado ay nagsalita at sinabi, Gotchi, at Bert, kayo na muna ang pumunta sa bentahan ng mga baluti. At ako kasama ang 5 ito kami ay didiretso sa bilihan ng pagkain. Kailangan na natin maghiwalay-hiwalay. Para magawa na natin ang mabilis ang mga dapat gawin, upang makaalis na tayo dito sa main city ng South Cloud at dumiretso na tayo sa imperyo ng South Cloud. Hindi na din ako makapag-antay na mapunta na sa akin ang pamumuno ng imperyo ng South Cloud. Sabi ni Dado. Nang marinig ito nila Dado, Bert at ang 5 tagabantay ng club. Si Bert ay nagsalita at sinabi, Emperor Dado, saan namin kayo kikitain? Sabi ni Bert. Nang marinig ito ni Dado siya ay nagsalita at sinabi, magkita na lang tayo sa labas ng lungsod na ito, kung nasaan ang ating mga kasamahan. Alam ni Gotchi kung saan iyon matatagpuan. Tayo na kumilos na tayo. Sabi ni Dado at ito ay naglakad na at sa kanyang likuran ang 5 tagabantay ay sumunod na kay Dado. At sila Bert at Gotchi ay lumakad na din sa direksyon patungo sa bilihan ng baluti. At samantala, si Boyet ay nagmamadali maglakad, patungo sa imperyo ng South Cloud. At si Boyet ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, hindi ko hahayaan na magtagumpay sila Dado sa kanilang binabalak na masama sa imperyo ng South Cloud lalo na kay Empress Queen Zilong. Sabi ni Boyet sa kanyang sarili. At siya ay nagpatuloy na tumakbo ng mabilis. Samantala sa mundo ng Encanto, sila Zubaji at General Raiji kasama-kasama ang mga piling kasundaluhan ng lahing Encanto ay nakarating na sa kaharian ng mga Encanto na kung nasaan si Haring Harry. At sa pagpasok nila ng kaharian ng lahing Encanto, si General Raiji ay muling nagsalita at sinabi, ikaw nilalang na nagmula sa lahi ng mga tao. Wag kang gagawa ng isang gawain na hindi magugustuhan ni Haring Harry. Kung ayaw mong hindi ka na talaga makabalik sa inyong mundo ng mga tao. At makulong na ang iyong pagkatao sa mundo namin mga Encanto. Maliwanag ba? Sabi ni General Raiji sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Zubaji. Si Zubaji ay hindi umiimik. Iniisip nito kung paano siya makakawala sa pagkakatali mula sa lubod na nagtataglay ng mga tinak. Dahil ang kanyang spiritual na lakas ay hindi niya magamit-gamit dahil sa tali na ito. At si General Raiji ay muling sumigaw at sinabi, tayo nang magpatuloy. Dalan na natin ang nilalang na iyan na nagmula sa lahi ng mga tao. Sabi ni General Raiji, at sila ay nagpatuloy sa paglalakad sa hallway ng kaharian ng lahing Encanto. At sa ilang minuto ang lumipas, sila General Raiji, Zubaji at ang mga kasundaluhan ng lahing Encanto, ay nakarating na sa pintuan ng trono ni Haring Harry. Na kung saan nag-aantay na si Haring Harry. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, Haring Harry kami ay nakabalik na. Sabi ni General Raiji. At ito ay dahan-dahan binuksan ang malaking pinto ng trono ni Haring Harry.
At sa pagbukas ng pinto, makikita ang figure ni Haring Harry na nakaupo sa kanyang trono. At si General Raiji ay sumenyas sa mga kasundaluhan ng lahing Engkanto, at ito ay nagsalita. Ipasok niyo na ang nilalang na iyan, sabi ni General Raiji, at mabilis na dinala ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto si Zubaji sa loob. At si General Raiji ay naglakad pasulong at pagdating niya sa harapan ni Haring Harry. Agad-agad yumoko si General Raiji at sinabi, "Mahal na Haring Harry, nahuli na namin ang isang nilalang na nagmula sa taon na pumaslang sa iyong mga alagang hayop, na iyong tinalaga na bantay sa kagubatan natin," sabi ni General Raiji. Nang marinig ito ni Haring Harry, ito ay nagsalita at sinabi, "Dalan niyo sa aking harapan ang lapastanganan nilalang na iyan," sabi ni Haring Harry sa galit na tono. Nang marinig ito ni General Raiji, siya ay nagsalita at sinabi sa mga kasundaluhan ng lahing Engkanto, "Dalan niyo siya dito sa harapan," sabi ni General Raiji, at si Zubaji ay dala-dala ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto. At ito ay kanilang pinwersang paluhudan. At sa pagluhod ni Zubaji, si Haring Harry ay dahan-dahan tumayo mula sa kanyang pagkakaupo sa kanyang trono. At si Haring Harry ay dahan-dahan lumakad patungo kay Zubaji. Nang makita nila General Raiji at ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto na patungo si Haring Harry sa kanila, sila ay nagsitabi, at naiwan sa gitna ang figure ni Zubaji. At si Haring Harry nang makarating siya sa harapan ni Zubaji, ito ay nagsalita at sinabi, "Ikaw na nilalang na nagmula sa lahi ng mga tao, na pumaslang sa aking tagabantay sa bundok na aming iningatan. Nais kong malaman kung anong dahilan mo upang tumungo sa bundok na iyon, at paslangin ang aking mga alagang tagabantay. At ano ang iyong pagkakilanlan?" sabi ni Haring Harry sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay ngumiti lamang, ngunit wala kahit isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Nang makita ni Haring Harry ang pagngiti ni Zubaji, si Haring Harry ay biglang napakunot ang noo. At si Haring Harry ay nagsalita at sinabi, "Kung hindi ako nagkakamali, masaya ka pa sa ginawa mo sa aking mga alagang tagabantay. At hindi mo pinagsisisihan ang iyong ginawa. Kung ganon, handa kang mamatay sa mga oras na ito, o makulong habang buhay sa mundo ng lahing Engkanto. Ngunit kung kamatayan ang ipapataw ko sa iyo na kaparusahan ay hindi ka namin mapapakinabangan. At hindi mo mapagsisisihan ang iyong ginawang kalapastanganan sa aking mga alagang tagabantay. Dahil sa kalapastanganan na iyong ginawa, ikaw ay magiging alipin sa aking kaharian. Ikaw kasama ang mga kalahi mo. Kayo ay magtatanim ng mga halamang at mga puno ng hindi pwedeng magpahinga," sabi ni Haring Harry sa seryosong tono. At si Haring Harry ay biglang naglabas ng isang bagay na akala mo isang bola. At ang kamay nito ay kanyang hinawak sa ulo ni Zubaji. At sa paghawak ni Haring Harry sa ulo ni Zubaji, si Zubaji ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Ano ang balak gawin ng Engkanto na ito sa akin? At ano ang bagay na kanyang hawak-hawak?" Bulong ni Zubaji. At si Haring Harry ay kanyang hinimok ang kanyang primordial spirit mula sa kanyang pangloob na lakas. At ang kamay nito ay biglang naglabas ng isang liwanag na kulay itim. At nararamdaman ni Zubaji na para may kakaiba siyang nararamdaman. At si Haring Harry ay muling nagsalita at sinabi, "Dahil sa iyong kalapastanganan na ginawa sa aking mga alagang tagabantay at sa hindi mo ito pinagsisisihan, ang iyong spiritual na lakas ay aking ikukulong sa mahiwagang bilog na bagay na ito na aking hawak-hawak. Ikaw ay magiging isang normal na lamang. At magiging alipin ng aming lahing Engkanto habang buhay. At ikaw ay may kukulong sa mundo namin mga Engkanto. Tulad ng iyong mga kalahi. Nakikita mo ba ang mga bilog na bagay na nasa gilid? Nandyan ang mga spiritual na lakas ng mga lapastanganan na nilalang na tulad mo na umabuso sa aming kabundukan. Ngunit ang bilog na bagay na ito kung saan ko ilalagay ang iyong spiritual na lakas, ay aking itatago mula sa ibang lugar. At ilalagay ko ito sa hindi mo makikita. Alam ko na kakaibang nilalang ka na nagmula sa lahi ng mga tao. Kaya kailangan ko itago mula sa iyo ang paglalagyan ko ng iyong spiritual na lakas. Sasabihin ko ang totoo, dahil alam ko naman na ikaw ay mahihirapan na mabawi ang iyong spiritual na lakas. Dahil matapos ko ikulong ang iyong spiritual na lakas, ikaw ay magiging normal na nilalang ka na lang habang buhay. At,
Wala ka ng kakayahan na makalaban sa aking mga kasundaluhan na labis na nagbabante sa aking kaharian. Kaya ang paraan lang para mabawi mo ang iyong spiritual na lakas ay kailangan mong mabasag ang bilog na bagay na ito na paglalagyan ko ng spiritual na lakas mo. Ngunit isa pa, ang bagay na ito ay hindi basta-basta nababasag. Kailangan mabasag ito gamit ang malakas na primordial spirit ng isang nilalang. Kaya wala ka ng pag-asa na makabalik pa sa dating ikaw. Sabi ni Haring Harry sa seryosong tono. At mas hinimok niya ang kanyang spiritual na lakas. At si Zubaji ay biglang napasigaw sa sakit, na para bang ang buong kaluluwa niya ay inaalis mula sa kanyang katawan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!